Nakaramdam ka na ba ng matinding pagkukulang? Isang espiritual na kawalan na bumubulong ang babagdududa sa iyong pagiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Marahil ay nakikipaglaban ka sa isang lihim na kahiyan, isang nakatagong pakikibaka na nagpaparamdam sa iyong pagkatalo at malayo sa biyaya ni Hesukristo. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang nakatagong bersikulo sa Biblia, nakatago sa loob ng halos 2 milenyo, isang makapangyarihang katotohanan na gustong itago ni Satanas sa mga Kristiyano tulad mo, isang katotohanan na maring baguhin ang iyong mga kahinaan tungo sa iyong pinakamakapangyarihang mga sandata sa espiritual. Hindi ito isang mahirap unawain, misteryosong kalaman. Ito ay isang game changer, isang susi sa pagbubukas ng antas ng pakikipagdigma sa espiritual na hindi mo akala imposible. Ito ay isang bersikulo na ayabasahin ni Satanas sa mga Kristiyanong may maling pagnanasa. Isang bersikulo na may kapangyarihang wasakin ang mga tanikala ni iyong nakaraan at palaya ng mandirigma sa loob mo. Maganda sa pagtuklas ng hindi ka panipaniwalang kapangyarihan na nakatago sa Lucas 4:18 at kung paano ka nito mapapalaya. Manatili hanggang sa huli, dahil ang paglalakbay na ito ay magbabago sa iyong pag-unawa sa kapangyarihan ng Diyos at sa iyong sariling potensyal. Mag-subscribe na gayon at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng kahit isang paghahayag. Ang pagtuklas ni Jeronimo at ang nakatagong bersikulo, kaibigan ko, isipin mo ito taong 3 si Jeronimo, isang time team na eskolar, ay maingat na sinusuri ang sinaw ng mga manuskrito sa Griego ng Biblia, ang mismong pundasyon ng ating pananampalataya. Nakakita siya ng isang bagay na pambihira, isang bersikulo na napakalakas, napakahalaga, na naniniwala siyang isang direktang banta sa mga madilim na puwersa ng kasamaan. Nakita niya sa bersikulong ito ang isang kapangyarihan na kayang gawing mga hindi matitinang na mandirigma para kay Kristo ang mga ordinaryong mananampalataya. Hindi ito isang menor de edad na pagkakaiba sa gramatika. Ito ay isang nakatagong katotohanan na may potensyal na muling tukuyin ang pakikipagdigma sa espiritual. Ngunit habang lumilipas ang panahon, habang ang mga salin ay ginawa at binago, ang tunay na kahulugan ng mahalagang talatang ito ay naging malabo, manipis, halos tuluyang nawala, na kayon, sama-sama nating huhukayin ito. Ang kahalagahan ng pagtuklas na ito ay nakasalalay sa katotohanang si Jeronimo, isang taong lubos na bihasa sa kasulatan at punong pananampalataya, ay naniniwalang ang bersikulong ito ay may susi sa pagtagumpayan sa ilan sa mga pinakamalawak at nakakapagpapahina ng mga labanan sa espiritual. Alam niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at nakilala niya ang isang bagay na talagang pambihira sa partikular na talatang ito. Hindi ito isang simpleng pag-isisa sa akademiko. Ito ay isang sandata laban sa kaaway, isang katotohanan na maaaring magbigay kapangyarihan sa mga mananampalataya upang masakop ang kanilang mga pinakamalalim na pakikibaka. Isa lang ang dedikasyon at espiritual na pananaw na kinakailangan upang matukoy ang nakatagong katotohanan ito. Sa gitna ng lawak ng kasulatan, nagsasalita ito sa kapangyarihan ng pagkilala sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng masigasig na pag-aral at panalangin. Handa ka na bang tuklasin ang nakatagong kapangyarihan ito? Ang kahalagahan ng Lucas 4:8 sa orihinal na Griego. Ituan natin ang ating pansin sa Lucas 4:8. Malamang na alam mo ang mga karaniwang salin, ngunit tayo ay sumisid sa orihinal na tekstong Griego o binagmulan. Ang mismong mga salitang isinulat sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu. Ang pagkakaiba ay nakakagulat. Ang mga modernong salin ay kadalasang nagpapalambot o nagpapalawak sa kahulugan, nabigo na makuha ang hila, matinding kapangyarihan ng orihinal na Griego. Ang orihinal na mga salita, kapag naunawan ng tama, ay naglalarawan ng mga paulit-ulit na natatalong pagnanasa, kahiyan, at sexual na bisyo. Si Jesus sa talatang ito ay hindi lamang nag-aalok na kaginhawahan, kanyang pinagkakatiwalaan ng mga taong ito na nasiran, na pinagkaloban silang kapangyarihan sa mga puwersang sumira sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagkondena. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagiging natigil sa iyong mga pakikibaka. Ito ay tungkol sa pag-angat sa itaas ng mga ito.
Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong mga kahinaan sa mga lakas, ang iyong mga pagkabigo sa mga tagumpay. Isipin mo iyan sandali, ang kapangyarihan upang madaig ang mga bagay na nagkulong sa iyo. Hindi lamang ito tungkol sa personal na tagumpay. Ito ay tungkol sa pagiging isang tangla ng pag-asa para sa iba na nakikipaglaban sa parehong labanan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa ng mga salita. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa konteksto, ang mga kultural na nuances, at ang mga espiritual na implikasyon. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng nakatagong kahulugan, ang kapangyarihan na nakatago sa loob ng maraming siglo. At ito ay tungkol sa paglalapat ng kalamang ito sa iyong sariling buhay, na pinapayagan ang nagbabagong kapangyarihan ng Diyos na gumana sa loob mo. Dito ang pananampalataya kay Jesucristo ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang sandata. Dito ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito ay nagiging isang buhay, humihinggang pinagmumulan ng kapangyarihan. Suriin natin ito ng higit pa, sumisid ng mas malalim sa mga tiyak na salita at sa kanilang mga implikasyon. Handa ka na bang buksan ang tunay na kahulugan ng bersikulong ito? At higit sa lahat, handa ka na bang yakapin ang kapangyarihan na inilalabas nito? Suriin natin ang mga salitang Griego mismo. Ang pariralang madalas na isinasalin bilang ipangaralang kalayaan sa mga bihag ay gumagamit ng mga salitang Griego na fiti o fitarefa, keriksay at ufite na fisin. Ang keriksay na nangangahulugang ipangaral ay hindi lamang isang banayad na anunsyo. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon, isang matapang na proklamasyon na umugong sa mga panahon. Isipin ang isang tagapagbalita na nag-anunsyo nagpagdating ng isang hari, isang makapangyarihang mensahe na may bigat at otoridad. Hindi ito isang bulong, ito ay isang siga ng kalayaan. At ang kitarisin na fisin na madalas na isinasalin bilang paglayaw kapatawaran ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng kapatawaran. Nagsasalita ito ng isang kumpleto at lubos na pagpapalaya, isang pagzira ng mga tanikala, isang pagwasak ng mga gapos. Ito ay ang kumpletong pag-alis ng pagkabihag, kapwa pisikal at espiritual. Isa lang alang ang konteksto. Si Jesus ay hindi nakikipag-usap sa isang komportable, mayamang madla. Kanyang kinakausap ang mga taong nabibigatan ng paninilang mga nabubuhay sa ilalim ng bigat ng panlipunan at espiritual na pagkabihag. Ang mga ito ay mga taong itinataboy, pinag-iwanan at madalas na napapabayan. Si Jesus ay hindi lamang nag-alok sa kanilang kaaliwan. Binibigyan niya silang kapangyarihan, atoridad upang madaig ang mga puwersang nagkulong sa kanila. Hindi siya nag-alok ng pansamantalang lunas, nag-alok siya ng isang kumpleto at lubos na pagbabago. Isipin ang mga implikasyon para sa ating buhay na gayon. Nakaharap ba tayo sa ating sariling mga anyo ng pagabihag? Nakagapos ba tayo sa mga adiksyon, takot, pag-abalisa, o mga nakarang trauma? Ang kapangyarihang naunlok sa Lucas 4:80 ay hindi limitado sa unang siglo. Ito ay isang walang panahong katotohanan, isang pangako na nananatiling kasing kaunay na gayon-gayon noon. Ang bersikulong ito ay hindi isang pasibo na pahayag. Ito ay isang aktibong komisyon. Ito ay isang panawagan sa pagkilos, isang imbitasyon na makibahagi sa espiritual na pakikipagdigma. Ito ay isang deklarasyon ng ating otoridad kay Kristo upang madaig ang mga puwersan ng kadiliman na naghahangad na gapos tayo. Isa lang alang natin ang salitang pagbaway. Marami ang nahirapan sa adiksyon, at ang landas tungo sa pagbaway ay kadalasang mahaba at mahirap, punong mga pagurong at tukso. Ngunit ang Lucas 4:18 ay nag-alok ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga nakakapinsalang pag-ugali. Ito ay tungkol sa pagdanas ng isang kumpleto at lubos na kalayaan mula sa pagkakahawak ng adiksyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kalayaan, hindi lamang mula sa sangkap o pag-ugali mismo, kundi mula sa mga pinagbabatayan na espiritual na isyu na nagpalab sa adiksyon. Sa unang lugar, ang bersikulong ito ay nagbibigay ng espiritual na pundasyon para sa tunay pang matagalang pagbaway. Nag-alok ito hindi lamang ng lakas ng loob, kundi ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang putulin ang mga tanikala ng adiksyon at palitan ng mga ito isang buhay na may layunin at kalayaan.
Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa iba pang mga anyo ng pagkabihag. Marahil ay nakikipaglaban ka sa takot, pagkabalisa, o depresyon. Marahil ay nahirapan ka sa kawalan ng kapatawaran o kapaitan. Ang Lucas 4:8 ay nag-alok ng isang landas tungo sa kalayaan. Hindi lamang ito tungkol sa pamamahala ng mga pakikibakang ito. Ito ay tungkol sa pagsakop sa mga ito, tungkol sa pag-angat sa itaas ng mga ito, at pagdanas ng nagbabagong kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng autoridad na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo upang mapalaya mula sa mga bagay na pumipigil sa atin. Ito ay isang panawagan na humagbang sa kapangyarihang nasa loob na natin. Hindi tayo mga walang lakas na biktima. Tayo ay mga kapangyarihang tagumpay. Hindi ito isang nakakaliw na pag-isip. Ito ay isang sigaw ng digmaan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga puwersa ng kadiliman na naghahangad na panatilihin tayong gapos. Suriin natin kung paano natin may sasagawa ang katotohanan ito sa ating buhay. Sumisid tayo sa mga estratehiya at espiritual na disiplina na magbibigay kapangyarihan sa atin upang mangkin ang ating kalayaan. Una, dapat nating kilalanin ang katotohanan ng espiritual na pakikipagdigma. Hindi ito isang metaphorical na labanan. Ito ay isang tunay na tunggalyan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Ang Biblia ay lubusang nagsasalita tungkol sa espiritual na kahariang ito na naglalarawan ng mga prinsipalidad at kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman, at espiritual na kasamaan sa mataas na lugar. Efeso 6:12. Ang mga ito ay hindi mga abstract na konsepto. Ang mga ito ay aktibong puwersa na naghahangad na hadlangan ang ating paglaki, mangnakaw ng ating kagalakan, at higit sa lahat pagiwalayin tayo sa Diyos. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ay mahalaga upang epektibong makibahagi sa espiritual na pakikipagdigma. Ang pagwalang bahala nito ay nag-iwan sa atin ng mahina at walang paghahanda. Pangalawa, kailangan nating tukuyin ang ating mga partikular na pagkabihag. Anong mga lugar sa ating buhay ang nararamdaman nating gapos? Nakagapos ba tayo sa isang partikular na kasalanan, isang nakakalason na relasyon, isang nakakapagod na takot, o isang malalim na kawalan ng kapanatagan? Ang matapat na pagsasalamin sa sarili ay mahalaga. Hindi natin kayang madaig ang ating tinatanggihang kilalanin, ang pagsusulat ng journal, panalangin, at pagingin payo mula sa pinagkakatiwalang mga tagapayo sa espiritual ay makakatulong sa atin na matukoy ang mga lugar na ito ng pagkagapos. Ang prosesong ito ay hindi tungkol sa pagkondena sa sarili. Ito ay tungkol sa kamalayan sa sarili, isang mahalagang unang hakbang tungo sa kalayaan. Isa lang alang ang pagsulat ng getiyak na halimbawa, nagapos ako sa takot na mabigo, o nagapos ako sa adiksyon sa social media, o pinipigilan akong kawalan ng kapatawaran sa isang kapamilya. Ang mas tiyak na magagawa mo, mas epektibo ang iyong mga estratehiya. Pangatlo, dapat nating ipagpilitan ang kapangyarihang ibinigay sa ating kay Kristo. Ang Lucas 4:8 ay hindi isang pasibo na pahayag. Ito ay isang pagpapahayag ng ating kapangyarihang kay Kristo. Hindi tayo mga biktimang walang lakas. Binigyan tayo mga kapangyarihan laban sa kaaway. Ang kapangyarihang ito ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas o kagustuhan, kundi sa kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagawa sa atin. Ito ay nangangahulugang aktibong pakikilahok sa mga espiritual na disiplina tulad ng panalangin, pag-aayuno, at pag-aral ng salita ng Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan. Ito ay isang makapangyarihang sandata sa espiritual na pakikidigma. Ang pag-aayuno ay nagpapahintulot sa atin na ituan ang ating pansin sa Diyos at basagin ang kapangyarihan ng kasalanan at tukso. Ang pag-aral ng kasulatan ay nagbibigay sa atin ng katotohanan ng salita ng Diyos na nagbibigay dan sa atin na labanan ng mga kasinunggalingan ng kaaway. Ang mga disiplinang ito ay hindi opsyonal na dagdag. Ang mga ito ay mahalagang kasangkapan sa ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang mga ito ang parang kung saan natin natutugunan ang kapangyarihang nasa loob na natin. Sa wakas, dapat tayong magkaroon ng isang komunidad na sumusuporta. Ang labanan para sa kalayaan na ibihirang labanan ng mag-isa.
ang pagpapaligid sa ating sarili ng ibang mga nangpalataya na magbibigay ng inspirasyon, mananalangin at magpapanagot sa atin ay mahalaga. Ito ay maaring isang maliit na grupo, isang tagapayo o isang mapagkakatiwalang kaibigan. Ang pagbabahagi ng isang maliit na grupo, isang tagapayo o isa iba ay lumilikay ng isang makapangyarihang sistemang isuporta na nagpapalakas ng ating determinasyon at tumutulong sa atin na magpatuloy sa mga mahirap na panahon. Tandaan ng kaway ay umuunlad sa pag-iisa, binabasag ng komunidad ang kanyang kapangyarihan. Ang paghahanap ng isang komunidad na nakaunawa sa espiritual na labanan na makapagbibigay ng gabay at pampatibay lubay na napakahalaga sa matagumpay na espiritual na pakikidigma at pangmatagalang kalayaan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtangkap ng suporta. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng suporta sa iba na nagiging bahagi ng isang mas malaking kilusang ng pagpapalaya at pagpapalakas. Isalang-alang ang iyong mga umiral na relasyon at kilalanin ang mga individual na maaring gampanan ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa iyo sa iyong paglalakbay tungo sa kalayaan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Magtungo tayo ng mas malalim sa praktikal na aplikasyon ng mga prinsipyong ito. Natukoy na natin ang mga tanikala, ipinagpilitan na natin ang ating kapangyarihan, at nagtayo nagtipong makilahok sa prosesyo nagpaglaya. Ito ay hindi isang pasibo na ehersisyo, ito ay nangangagaya lang ang pari-parihong pagsisikap, pagtitiyaga, at isang kahandaan na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan. Isa lang ang partikular na lugar ng pagkalipin na iyong natukoy. Marahil ito ay isang mapanirang ugali, isang nakapipigil na takot, o isang nakakalason na relasyon. Gamitin natin ang halimbawa ng pagka-addict sa social media. Ang pagkilala nito bilang isang pagkaalipin ay ang unang hakbang, nang gayong kailangan tining isang estratehikong plano upang maging malaya. Maring kabilang dito ang pagtatagda ng mga naunang mga hangganan, paglilimita ng oras sa screen, pagtanggal ang ilang mga app, o kahit na pansamantalang pagtigil sa social media. Napakahalaga na palitan ang kawalan na naiwan ng ugali na ito ng isang bagay na mas malusog, marahil ay pagugol ng mas maraming oras sa panalangin, pagbabasa, ehersisyo, o pakikilahok sa mga libangan na nagdudulot sa iyong kagalakan at katuparan. Ang pananagutan ay susi dito. Ibahagi ang iyong plano sa iyong network na suporta. Ipaalam sa kanila ang iyong mga layunin at humingi ng kanilang tulong upang manatili sa tamang landas. Maaari silang magbigay ng pampatibay loob, magalok ng banayad na mga paalala at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay sa daan. Huwag matakot humingi ng tulong kapag natisod ka. Ang mga pagbagsak ay hindi maiwasan, ngunit hindi nila kailangang tukuyin ang iyong paglalakbay. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kapatawaran. Ang di pagpapatawad ay parang isang espiritual na angkla na nagpapabigat sa atin at pumipigil sa atin na sumulong. Ang pagawag sa sama ng loob, galit o kapaitan ay nakakasakit lamang sa ating sarili. Ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagpapahintulot sa mga kilos ng iba. Ito ay tungkol sa pagpapakawalan pasanin ng negativity na nagbubuklot sa iyo. Ito ay madalas na nangangailangan ng isang malaytaw na pagpili, isang sinadyang kilos ng pagpapakawala ng sakit at pagpili na magpakita ng biyaya. Kahit na mahirap ito, maaring kabilang dito ang panalangin, pagsusulat sa journal, o paghahanap ng profesional na tulong mula sa isang therapist o tagapayo. Tandaan, ang kapatawaran ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Ito ay nangangailangan ng oras, pasensya, at isang kahandaan na magpakawala. Pag-usapan din natin ang kapangyarihan ng positibong pananalita sa sarili. Ang kaway ay madalas na gumagamit ng mga negatibong kaisipan at pag-alinlangan sa sarili upang panatilihin tayong nakagapos. Dapat na iting aktibong labanan ng mga kasinungalinggang ito gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos. Magsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa mga negatibong pattern ng pag-isip at pagpapalit nito ng mga positibong pagpapatibay batay sa banal na kasulatan. Halimbawa, kung nahirapan ka sa pag-alinlangan sa sarili, palitan ng mga kaisipang tulad ng hindi ako sapat ng ako iyong ginawa ng may takot at pagkamangahawi turitino newaturian. Ito ay nangangailangan ng malitaw na pagsisikap at pare-parehong pagsasanay.
Ngunit sa paglipas ng panahon maaari nitong baguhin ang iyong pag-iisip at bigyan ka ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga paniniwalang pumipigil sa sarili. Tanda ng iyong mga kaisipan ay may kapangyarihan ng pumili na punuin ang iyong isipan ng katotohanan, pag-asa at pananampalataya. Ang sinadyang pagbabago sa pananaw na ito ay maaaring makapekto ng malaki sa iyong paglalakbay tungo sa kalayan. Ito ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa iyong mga paghihirap, ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan sa mga ito sa konteksto ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong likas na halaga at potensyal sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Sa wakas, pag-usapan natin ang kahalagahan ng komunidad. Ang pag-isa ay isang lugar kung saan sumisibol ang pag-aalipin. Ang kaway ay umuunlad sa kadiliman, sa pagtatago at sa kalungkutan. Ang pagpapaligid sa iyong sarili ng isang sumusuportang komunidad ng mga nampalataya ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga puwersang ito. Maaring kabilang dito ang aktibong pakikilahok sa iyong simbahan, pagsali sa isang maliit na grupo, o pakikipag-ugnayan sa mga tagapayo o mga kapareha sa pananagutan na maaring mag-alok ng panalangin, pampatibay loob at praktikal na suporta. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga magkakaparehong karanasan. Ang pag-alam na naunawawan ng iba ang iyong mga paghihirap at naglalakad kasama mo ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang komunidad na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng suporta, ito rin ay tungkol sa pagbabalik. Ang paglilingkod sa iba, pag-aalok ng iyong mga talento at kakayahan, at pagpapakita ng awa sa mga nangangailangan ay maaring basagin ang mga tanikala ng pagtuon sa sarili at idirekta ang iyong enerhiya tungkol sa isang bagay na higit pa sa iyong sarili. Tandaan, hindi ka nag-isa sa laban na ito. Inilagay ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay upang tulungan ka, upang itaas ka at upang samahan ka sa paglalakbay na ito tungkol sa kalayan. Aktibong hanapin ang mga koneksyon na ito, alagaan ang mga ito, at hayaan ang iyong sarili na maging mahina at tapat sa mga relasyon na ito. Ang kahinaan na ito ay isang lakas, hindi isang kahinaan, at nagbibigay daan ito para sa mas malalim na koneksyon at mas epektibong suporta. Isa pang mahalagang elemento ay ang espiritual na pakikidigma. Hindi tayo nakikipaglaban-laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadiliman sansinukob na ito, laban sa mga makapangyarihang espiritu na nasa kalangitan. Efeso 6:12. Ito ay nangangahulugang pagkilala na ang mga espiritual na puwersa ay gumagana sa ating buhay, na nakahangad na gapos tayo at panatilihing bihag. Ito ay hindi isang labanan na dapat labanan ng mag-isa. Mayroon tayong makapangyarihang armas na magagamit, ang salitang Diyos, panalangin at ang kapangyarihang ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Maaari nating aktibong labanan ang mga pag-ataking kaaway sa pamamagitan ng panalangin, pagangkin ng mga pangako ng sa ating buhay, at paninindigan sa ating pananampalatay. Maaring kabilang dito ay paglalang ng mga tiyak na oras para sa panalangin at espiritual na pakikidigma, paggamit ng mga banal na kasulatan sa espiritual na pakikidigma, at pakikilahok sa mga espiritual na disiplina tulad ng pag-aayuno. Tanda ng labanan na inanalo na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus, ngunit dapat tayong aktibong makilahok sa pagangkin ng tagumpay na iyon sa ating pangaraw-araw na buhay. Ito ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos upang mapagtagumpayan ang amang balakid at pagtuon ng ating isipan sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa lupa kulo sa strito. Higit pa sa mga praktikal na hakbang na ito, tanda ng kahalagahan ng paghahabag sa sarili. Ang paglalakbay tungo sa kalayaan ay hindi isang tuwid na linya. Magkakaroon ng mga pagbagsak, mga sandali ng pag-aalinlangan, at mga panahon na pakiramdam mo ay naglalakad kang dalawang hagbang pasulong at isang hagbang pabalik. Sa mga panahong ito, napakahalaga na tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan, pag-unawa at kapatawaran. Iwasan ang pagbuna sa sarili at negatibong pananalita sa sarili. Sa halip, kilalanin ang iyong mga paghihirap, hayaan ang iyong sarili na madama ang iyong mga emosyon, at ipalala sa iyong sarili na ikaw ay minamahal, pinahalagahan, at karapat-dapat sa biyaya.
Ipagdiwang ang iyong maliliit na tagumpay kahit na tila hindi hanong mahalaga ang mga ito. Kilalanin ang iyong pagunlad at ipalala sa iyong sarili kung gaano nakalayong iyong narating. Ang paglalakbay na ito ay isang maraton, hindi isang tagbuhan, at ang paghahabag sa sarili ay gasolina para sa mahabang paglalakbay. Tanda ng biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo, at ang kanyang kapangyarihan ay nagiging perpekto sa kahinan. 2 Korinto 2:9. Tanggapin ang iyong mga pagkukulang, matuto mula sa iyong mga pagkakamali, at patuloy na sumulong ng may pananampalataya at pag-asa. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paggamit ng pagiging perpekto, ito ay tungkol sa paghahangad ng kalayaan, paglago at isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Hayaan ang iyong sarili na mangin mahina, humingi ng tulong, at ipagdiwang ang mga tagumpay sa daan. Ang iyong paglalakbay tungo sa kalayaan ay isang patuto sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, at ito ay isang kuwento na sulit na ikwento. Ang pagbuo ng isang malakas na sistema ng suporta ay mahalaga din. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan at pamilya. Ito ay tungkol sa paglilinang ng mga relasyon sa mga taong nakaunawa sa iyong paglalakbay at maaring magalok ng pampatibay loob, pananagutan at panalangin. Isa lang ang pagsali sa isang support group, alinman sa personal o online, kung sa maaari kang makipag-ugnayan sa iba na nahaharap sa mga katulad na hamon. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan sa iba ay maaaring maging lubang na kapagpapagaan at nagpapatunay, at maaari itong magbigay ng isang pakiramdam ng komunidad at pag-ari. Tandaan, hindi ka nag-iisa dito. Maraming iba pang naglakad na sa landas na ito bago ka, at ang kanilang mga kuwento ay maring magalok ng pag-asa at inspirasyon. Maghanap ng mga tagapayo o espiritual na tagapayo na maring magbigay ng gabay at karunungan. Ang mga individual na ito ay maring magalok ng pakikinig, magbigay ng pananaw, at tulungan kang harapin ang mga hirap na sitwasyon. Ang pananagutan ay isa pang pangunahing sangkap. Ibahagi ang iyang migalayunin at mga paghihirap sa mga taong mapagkakatiwalaan na maaring managot sa iyang mga pangako. Maaring kabilang dito ang regular na pag-check-in, mga kapareha sa panalangin, o mga grupo in pananagutan. Ang pagkakaroon ng isang taong makakausap ay makakatulong sa iya na manatili sa tamang landas at mapagtagumpayan ang megatukso. Ito ay tungkol sa paglihang isang sistema ng suporta na tumutulong sa iya na manatiling nakatuon sa iyang paglalakbay tungo sa kalayaan. Higit pa rito, hindi mapapantayan ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad, kapwa sa iyong sarili at sa iba, ay mahalaga sa paggaling at pagsulong. Ang pagkakahawak sa kapaitan at sama ng loob ay hahadlang lamang sa iyong pagunlad. Ang pagpapatawad sa iyong sarili sa mga nagawang pagkakamali noon ay magpapahintulo sa iyo na malis ang bigat ng pagkakasala at kahiyan at yakapin ang biyaya ng Diyos. Ang pagpapatawad sa iba, kahit hindi nila ito nararapat, ay magpapalaya sa iyo mula sa pasaning ng galit at sama ng loob, na magpapahintulo sa iyo na maranasan ang kapayapaan at kalayang inalok ng Diyos. Ang prosesong ito ay maaring manggailangan ng paghahanap ng profesional na tulong o pakikilahok sa mga gawain nagpapagaling tulad ng pagsusulat sa journal o panalangin. Tanangang paglalakbay tungo sa kalayaan ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Magkakaroon ng mga tagumpay at kabiguan, mga sandali ng pagunlad at pagurong. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga hamon na iyong kinakaharap. Sa halip, tingnan ang mga ito bilang mga oportunidad para sa paglaki at pagkatuto. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay kahit gaano pakalit at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Panatilihin ang iyong focus sa Diyos at sa Kanyang mga pangako, at magtiwala sa Kanyang matatag na pag-ibig at suporta. Siya ay tapat, at Kanyang kayo'y dadalin. Yakapin ang paglalakbay, alam na ito ay isang patuto sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong kuwento ay isang kuwento ng pagtubos, isang kuwento ng pag-asa, at isang kuwentong maaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Umasa sa Kanyang lakas, at patuloy na lumakad ng may pananampalataya. Tanangang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay walang pasubali at matatag, at siya ay laging kasama mo, ginagabayan ka, pinapalakas ka, at pinagbibigyan ka sa bawat hakbang ng paraan. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya, pagtitiyaga, at matatag na pagtitiwala sa planong ng Diyos para sa iyong buhay.
pahintulutan ng kanyang liwanag na lumiwanag sa iyo, na nagpapaliwanag sa iyong landas at tinagabayan ka tungo sa kalayaan ng kanyang binalak para sa iyo. Ng paglalakbay na ito, bagamat personal, ay hindi para gawin ng mag-isa. Ang pagbuo ng isang malakas na suporta ay mahalaga. Hindi lamang ito ang paghahanap ng mga taong sasang-ayon sa iyo, kundi mga individual na hamon ka, mamahalin ka, at pananagutin ka. Isa lang alang ang pagsali sa isang faith-based recovery group. Ang mga grupong ito ay nagbibigay ng litas na espasyo, upang ibahagi ang iyong mga pakikibaka, ipagdiwang ang mga tagumpay, at matuto mula sa mga karanasan ang iba. Ang mga kakaparehong pag-unawa at pagtutulungan sa loob ng mga komunidad na ito ay maharing napakahalaga. Ang pinagsamang lakas at karunungan na inaalok ng isang grupo ay maharing mangangat sa iyo ng mas mataas kaysa sa magagawa mo ng mag-isa. Tanang kapangyarihan ng panalangin. Ang palagang panalangin ay hindi lamang ang pagiging tulong. Ito ay ang paglilay ng isang mas malalim na kaugnayan sa Diyos, na nagpapahintulot sa Kanya na gabayan ang iyong mga hagbang at punuin ka ng kanang kapayapaan. Ang panalangin ay maring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paggaling, na nagbibigay ng kaaliwan sa mga panahong mahirap at nagpapalakas ng iyong determinasyon. Ito ay isang pag-iusap, isang pakikipag-isa sa Diyos, isang lugar kung saan maaari mong ibuhos ang iyong puso at tumanggap ng kaaliwan at patnubay. Huwag malitin ang kapangyarihan ng matalik na koneksyon na ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay isa pang mahalagang elemento na madalas na napapabayaan. Sa gitnang pagsusumikap para sa kalayaan, madaling pabayaan ang iyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Unang-unahin ang malulusog na gawi tulad na regular na ehersisyo, masustansiyang pagkain, at sapat na tulog. Ang mga gawaing ito ay hindi luho. Mga pangangailangan ito para mapanatili ang iyong lakas at tibay. Makisali sa mga gawaing nagdudulot sa iyong kagalakan at kapayapan. Kung ito man ay pagugugol ng oras sa kalikasan, pakikinig sa nakakangat na musika, pagbabasa ng mga nakaka-inspira na libro, o pagtugis ng isang libangan, ang mga gawaing ito ay nagbibigay na bis na kailangan na pahinga at pampalusog para sa iyong kaluluwa. Tandaan na manging mabay sa iyong sarili. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng pakikiramay at pag-unawa. Higit pa rito, isa lang alang ang propesyonal na tulong. Ang mga therapist na dalubhasa sa faith-based counseling o addiction recovery ay maaaring magbigay ng mahalagang kasangkapan at estratehiya para sa pag-navigate sa mga hamon na iyong kinakaharap. Nag-alok sila ng litas at kumpidensyal na espasyo upang tuklasin ang iyong mga inisip at damdamin, proseso ang iyong mga karanasan, at bumuo ng mga mekanismo sa pag-harap. Matutulong ng kanilang matukoy ang mga pinagbabatayan na isyu, tugunan ang trauma, at bumuo ng malulusog na pattern ng pag-iisip at pag-ugali. Ang paghahanap ng propesyonal na tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang tanda ng lakas at isang pangako sa iyong kagalingan. Huwag matakot na humingi ng tulong. Ito ay isang patutu sa iyong dedikasyon sa paglaki at paggaling. Tanda ng paghahanap ng propesyonal na gabay ay isang matapang na hakbang tungo sa isang mas malusog at mas kasiyasiyang buhay. Ang karunungan at suporta na inalok ng isang kwalipikadong therapist ay maaaring maging transformative, na nagbibigay sa iyong mga kasangkapan at estratehiya na kailangan mo upang umunlad. Sa wakas, at marahil ang pinakamahalaga, linangin ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, kapwa sa iyong sarili at sa iba, ay isang pundasyon ng paggaling at pagbaway. Ang pagkakahawak sa samanginloob at pagkakasala ay nagpapabigat lamang sa iyo na humahadlang sa iyong pag-unlad at pumipigil sa iyo na sumulong. Patawarin mo ang iyong sarili sa mga nagawang pagkakamali nun. Kilalanin ang mga ito, matuto mula sa mga ito, at hayaan mong mawala ang mga ito. Tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali at ang kanyang biyaya ay sapat na upang masakop ang anumang paglabag. Yakapin ang transformative na kapangyarihan ng pagpapatawad na nagpapahintulot dito na palayain ka mula sa mga tanikala ng nakaraan. Hindi ito nangangahulugang pagpapahintulot sa mga nakakapinsalang kilos o paggalimot sa nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagdahilan sa pagugali ng iba. Ito
ay ang pagpapakawala ni kapaitan at galit na lason sa iyong kaluluwa. Ito ay ang pagpili ng kapayapang kaysa sama ng loob pagaling kaysa sakit. Isa lang ang pagsusulat sa journal ng iyong mga damdamin, pagsulat ng mga liham na maari mong ay padala o hindi, o pakikilahok sa mga gabay na pagmumuni-muni na nakatuon sa pagpapatawad. Maraming mga mapagkukunan na magagamit upang matulungan kang magnabigat sa mahalagang hakbang na ito sa iyong paglalakbay. Ang proseso ng pagpapatawad sa iba ay maring magsangkot ng pagtatakda ng mga hangganan. Hindi ito ay pagiging walang kabaitan, ito ay pagprotekta sa iyong kagalingan. Ang pagtatag ng malulusog na hangganan ay nagpapahintulot sa iyo na lumika ng isang litas na espasyo para sa iyong sarili na nagsisilbing proteksyon sa iyo mula sa karagdagang pinsala. Ito ay pagkilala sa iyong halaga at pagpapahayag ng iyong karapatan na mabuhay ng isang mapayapa at kasiyasiyang buhay na malaya sa negativity ng iba. Isa lang ang paghahanap ng patnubay mula sa isang espiritual na tagapayo o tagapayo na maring tumulong sa iyo na harapin ang mga komplikasyon ng pagpapatawad. Maaari silang magbigay ng suporta, magalok ng ibang pananaw at magbigay sa iyo ng mga epektibong estratehiya upang pamahala ng mga mahirap na emosyon. Tandaan, ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang destinasyon. Ito ay nangangailangan ng oras, pasensya, at pagkahabag sa sarili. Magkakaroon ng pagkabeorong maging mabay sa iyong sarili at pahintulutan ng iyong sarili na panahoy ang sakit na naranasan mo. Tanang ang talinggaganang nawawalang anak, ang walang pag-aalinang pag-ibig at pagpapatawad ng ama ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang kahandang tanggapin ang kanyang anak pabalik anumang mga nagamang pagkakamali noon ay nagpapakitang walang hanggan ng kalikasan ng banal na pagpapatawad. Pahintulutan ng kuwentong ito na magbigay ng inspirasyon at aliw sa iyo habang iyong tinatahak ang iyong sariling paglalakbay tungo sa pagpapatawad at paggaling. Hayaan itong ipaalala sa iyo na ikaw ay minamahal, walang pasubali at walang hanggan. Yakapin ang pag-ibig na ito at hayaan ito ang magpagana sa iyong paggaling na nagpapalakas sa iyo na mabuhay ng isang buhay na malaya sa pasaninang hindi pagpapatawad, na nagpapahintulot sa iyo na lubos na yakapin ang kagalakan at kapayapang inaalok ng Diyos. Tanang ang paggaling na isang paglalakbay, hindi isang karera. Manganging matiyaga sa iyong sarili, pagdiwang ang malilit na tagumpay at magtiwala sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. O panggabayan at ibalik ka, ang daan tungo sa kalayaan ay nabubuo sa pananampalataya, pagpapatawad at matatag na pananalig sa sarili. Tanang na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, merong isang malawak na network ng suporta na magagamit upang tulungan ka sa bawat hakbang ng paraan. Huwag mga tubiling makipag-ugnayan at humingi ng tulong na kailangan mo. Ang iyong paggaling na isang kilos ng pananampalataya, isang patutu sa iyong lakas at isang paglalakbay na sulit na gawin. Ang mga gantimpala ay hindi masusukat. Ang paglalakbay na ito ng pagpapatawad ay hindi palaging linear. Magkakaroon ng mga araw kung kailan muling lumilita ang sakit, kung kailan ang mga alaala ay nararamdaman na sariwa at ang galita ay nagbabanta na mapagtagumpayan ka. Hanggang ito ay normal na bahagi ng proseso ng paggaling. Huwag husgahan ang iyong sarili sa pagkakaroon ng mga damdaming ito. Kilalanin ang mga ito, pahintulutan ang iyong sarili na madama ang mga ito, at pagkatapos ay dahan-dahang gabayan ang iyong sarili pabalik sa isang lugar ng kapayapaan. Isipin ang iyong mga emosyon bilang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Hanggang ito ay malakas na dumarating ngunit sa huli ay umalis, na iniwan ang buhangin na makinis at malinis. Ang isang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay ang pagsasagawa ng pag-iisip. Bigyang pansin ang iyong paghinga, ang iyong mga pandamdam sa katawan at ang kasalukuyang sandali. Kapag lumitaw ang mga damdamin ng galit o sama ng loob, kilalanin ang mga ito ng walang pakatol, na pinangmamasdan ng mga ito habang dumadaan sila sa iyo tulad ng mga ulap sa langit. Ang pag-iisip ay tumutulong sa iyo na lumayo sa iyong mga emosyon, na lumilikan espasyo sa pagitan mo at sakit, na nagpapahintulot sa iyo na maproseso ito ng mas epektibo. Ang isa pang makapangyarihang kasangkapan ay ang paghahabag. Subukang manawan ang pananaw ng taong nakasakit sa iyo.
Hindi ito nangangahulugang pagpapahintulot sa kanilang mga kilos, kundi ang pagtatangka na makita ang mga bagay mula sa kanilang pananaw, anong mga karanasan ang humubog sa kanila, anong mga hamon ang maaring kinakaharap nila, ang paglilay ng mga paghahabag kahit na para sa mga nagdulot sa atin ng sakit, ay maaring nakakagulat na nagpapalaya. Inilitpat nito ang focus mula sa sisi sa pag-unawa na nagtataguyod ng pakikiramay at sa huli, pagpapatawad. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot. Ito ay ang pagpili na bitawan ang mga negatibong emosyon na pumipigil sa iyo. Ang mga alaala ay maaring manatili, ngunit ang kanilang kapangyarihan na saktan ka ay humihina habang ikaw ay gumagaling. Isipin ito bilang pagpapakawalan ng isang mabigat na pasanin na iyong dinadala. Ang nadarama mo pagkatapos ay isang patuto sa iyong lakas at tibay. Ang pagpapatawad ay umabot din sa pagpapatawad sa sarili. Madalas, tayo ang ating pinakamahigpit na kritiko. Maaring manatili tayo sa mga nakarang pagkakamali, sinisisi ang ating sarili sa mga desisyong ginawa natin. Ang pagkatuto na patawarin ang sarili ay kasing halaga ng pagpapatawad sa iba. Kilalanin na lahat tayo ay nagkakamali, bahagi ito ng pagiging tao. Magsanay ng pakikiramay sa sarili, pakitunguhan ang iyong sarili ng may parehong kabaitan at pag-unawa na iyong ialok sa isang kaibigan. Kilalanin ang iyong mga pagkukulang, matuto mula sa iyong mga pagkakamali at sumulong ng may panibagong pag-asa at determinasyon. Yakapin ang iyong mga kahinaan, sapagkat ang mga ito ay patuto sa iyong pagkatao. Payagan ang iyong sarili naman hindi perpekto na madapa at bumangon muli mas malakas at mas matalino sa bawat pagkakataon. Ang paglalakbay na ito ng pagtukla sa sarili at pagtanggap ay mahalaga sa iyong pangkalahatang paggaling. Ito ay isang landas tungo sa panloob na kapayapaan na nagpapahintulot sa iyo na lubos na pahalagahan ang kagandahan ng iyong natatanggi at di perpektong sarili. Tandaan, karapat-dapat ka sa pagmamahal, pakikiramay at pagpapatawad ng walang pasubali. Ang proseso ng pagpapatawad sa sarili ay kadalasang nagsasangkot ng pagsusulat sa journal. Ang pagsulat ng iyong mga inisip at damdamin ay maaring maging lubang na kapapagan. Pinapayagan ka nitong ilabas ang iyong mga panloob na pakikibaka na nagbibigay sa iyong mas malinaw na pananaw sa iyong mga karanasan. Huwag mag-alala tungkol sa gramatika o struktura. Ayan mo lamang ng iyong mga inisip ay malayang dumaloy sa pahina. Maaring makakita ka ng mga umuusbong na pataran, mga paniniwalang hindi mo alam, o paulit-ulit na mga tema na nag-aambag sa iyong paninisi sa sarili. Ang pagsusuri sa mga pataran na ito ay maaring maging isang makapangyarihang hagbang tungo sa pag-unawa at sa huli, pagpapatawad sa sarili. Ang isa pang kapaki-pakinabang na gawain ay ang pagkikilahok sa mga aktibidad na nag-aalaga sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapakasawa sa mga luho. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa iyong pisikal, emosyonal at mental na kagalingan. Maaring kabilang dito ang anumang bagay mula sa paglalakad sa kalikasan hanggang sa pagkikinig na kakapagbakal ng musika, paggawang yoga o pagmumuni-muni, paggugugol ng oras sa mga mahal sa buhay, o pagtuloy sa isang libangan na iyong kinagigiliwan. Ang mga aktibidad na ito ay tumutulong upang mapunan ang iyong enerhiya, mabawasan ang stress, at magsulongin isang pakiramdam ng kalmado at pakikiramay sa sarili. Ang pagbibigay prioridad sa pag-aalaga sa sarili ay nagpapakita sa iyong sarili na karapat-dapat ka sa pagmamahal at atensyon, isang mahalagang aspeto ng pagpapatawad sa sarili. Tanangang pagaling ay hindi isang linear na proseso. Magkakaroon ng mga tagumpay at kabiguan, mga sandali ng pagunlad na sinusundan ng mga pagbagsak. Maging matiyaga sa iyong sarili at ipagdiwang ang iyong malilit na tagumpay sa daan. Huwag masira ng loob kung mapapansin mong bumabalik ka sa mga dating pattern ng paninisi sa sarili. Kilalanin ang mga sandali nito, matuto mula sa mga ito, at dahan-dahang gabayan ang iyong sarili pabalik sa landasin pakikiramay sa sarili. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang karera, at ang iyong pagunlad ay kapuri-puri anuman ang bilis o bagalin iyong pagsulong. Ang mahalaga ay aktibo kang nagsusumikap tungo sa paggalin at pagtanggap sa sarili. Isa lang ang paghahanap ng profesional na suporta kung nakikita mong napakalaki ng proseso o kung nahirapan kang harapin ang mga emosyong ito ng mag-isa. Ang isang therapist ay maaaring magbigay
ng gabay at mga kasangkapan upang matulong ng kang epektibong maproseso ang iyong mga karanasan at malinang ng isang mas malusog na relasyon sa iyong sarili. Maaari silang mangalok ng isang litas at sumusuportang espasyo para sa iyo upang tuklasin ang iyong mga damdamin ng walang pagatol. Tandang ng pag-ini ng tulong ay tandang lakas, hindi kahinaan. Ipinapakita nito ang iyong pangako sa iyong kagalingan at ang iyong hangarin na mabuhay ng isang mas kasiyasiyang buhay. Ang iyong paglalakbay tungo sa pagpapatawad sa sarili ay isang patuto sa iyong tapang at tibay. Yakapin ang proseso, magtiwala sa iyong kakayahang gumalinin at alamin na hindi ka nag-isa. Kaya, simulan ang paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili at pagpapatawad. Alisin ang iyong mga pasanin, pagalingin ang iyong mga sugat, at yakapin ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng pakikiramay sa sarili. Mga subscribe lang ayong ipang makatanggap higit pangabay sa pagbabagong landas na ito at iwahagi ang iyong mga karanasan at pananaw sa mga komento sa ibaba. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa isang mas mapagmahal at mapagtanggap na sarili.